Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamusta kayo guys? Kamusta kayong lahat? So, dahil nasa part 4 na tayo ng ating Umrah journey. So, ito na guys. Nais ko lang sanang ibabahagi sa inyo yung aking mga naranasan during my Umrah journey sa Makkah. So, ayan guys, no, dahil last day na namin dito sa Makkah. So, ito yung last tawaf namin. So, pumunta ulit kami ng Masjid Al-Haram. So, ang Masjid Al-Haram ay Kaaba, tinatawag na Kaaba. So, habang napunta na kami dito sa Masjid Al-Haram or Kaaba, so ang dami pa ring tao. In fairness, grabe, super, ang daming tao. So, naglakad-lakad kami dito kasi nga ang layo pa ng lalakarin namin dito. So naghanap muna kami dito ng pwede naming masiksikan kasi nga kukuha kami ng samsam water dito para habang nag-iikot kami doon sa Kaaba ay meron kaming tubig na iinumin. So mga 7 or 8 na yata dito guys na oras. Dami pa rin tao kasi nga last day at saka darating na yung mag-iid na, kaya sobrang daming tao. Like before na unan namin punta dito, hindi pa masyadong madami. So ayan guys, so habang naghahanap kami ng masiksika namin na maghanap kami ng tubig para kukuha kami. Tapos alam niyo ba guys na pag kumuha ka dito ng tubig, noon sabi ng amo ko, kahit malaking mga galon pwede, pero ngayon hindi na kasi may mga bawat gripo may nagbabantay na, may mga staff doon na nagbabantay na hindi ka po pwede magpasobra ng kuha. So ayan na nga guys, no. Pagkatapos namin na kumuha ng samsam water, tuloy-tuloy kaming naglakad papunta doon sa Kaaba para i-perform namin ulit yung 7 rounds na iikutin namin yung Kaaba. So dito guys, nakikita nyo naman, no, ang dami, siksikan talaga. Pero finally yung sinortcut ko lang dito guys, yung ating kwento kasi nga dito pauwi na kami dito sa part na to, pero natapos namin yung 7 rounds ng pag-ikot sa Kaaba. So alhamdulillah, alam nyo ba guys na habang pauwi na kami, yung hindi mo maiintindihan yung feelings na masaya, pagod, gutom, kasi nga alam nyo ba guys kung ano yung saya na lahat kami na-reach namin yung goal namin. Ang sobrang saya yung naramdaman ko dito na nakahawak ako ng Kaaba, kahit na alam nyo ba yan, nabuwis-buhay rin kami dito kasi nga talagang inaano kami dito ng mga malalaking tao, sisiksikan talaga. Pero alhamdulillah kasi alakadar nga, siguro time na namin yun na makahawak ng Kaaba. So alam mo ba guys na naiyak ako dito kasi nga alhamdulillah, subhanallah, nakahawak ako ng Kaaba. Yung amoy ng Kaaba naiiwan sa kamay ko. So dito grabe yung experience ko dito. Hindi ko talaga maano na, oh my god, sabi ko, ito pala yung feeling na nakahawak ka ng Kaaba. Yung kaibigan ko dito, sobrang iyak, grabe yung iyak niya. So ang dami pa naming naranasan dito, na alam niyo ba guys na yung pang last na namin na ikot, sabi ng kaibigan ko, sabi niya pag sinabi ko na go, sundan niyo lang ako, kasi nga siya yung pinakamalaking babae dito kaya kayang-kaya niya makipagdut-dutan doon sa mga malalaking lalaki din. Saka yung dito walang pakialaman, kahit na aapakan ka, kahit na yung masilang bahagi ng katawan nila na aano sa puwet mo o kaya doon sa lahat, maano mo talaga na
wala silang pakialam, basta makahawak lang sila sa kaba na tinatawag. So ito na nga guys, pauwi na rin kami. Yung pagod namin, pagod na halos sa dumating kami dito sa Makkah papuntang Medina. Yung wala kaming masyadong pahinga, wala kaming masyadong tulog, lalo pa fasting kami lahat. So parang hinang-hina yung katawan namin dito, gusto na magpahinga. So naisipan na namin ng umuwi na parang makapagpahinga na din. Pero habang nilalakbay namin tong daan na to na pauwi, ay Diyos ko po, grabe talaga, subhanallah, ang daming tao, parang mga langgam lang. So dito nag-uusap-usap kami na antay na lang namin yung Fajr. So para makakain kami pagkatapos namin doon na kakain muna kami, tapos antay namin yung Fajr or mag-Allahu Akbar para makapagpahinga na kami. So alam mo ba guys na dito talaga, in fairness, nagkaano kami kasi nga grabe, sabi namin kahit na ang dami, umaga na, ang daming tao pa din. So ayan na, yung ginagawa na lang namin para hindi kami maano sa pagod, nangungulit na lang, nagtatawanan, nagkukwentuhan ng mga experience. So yung mga naiiwan yung mga tsinelas ilang beses naiwan yung tsinelas ng kaibigan ko, nawala yung watch ko na binili na worth 900 real. So sabi ng kaibigan ko, ikaw kasi, sabi niya, sinabi ko sa iyo na tsaka ka na bumili ng watch para na hindi na mawala dito, kasi pag hindi mo malaya na dinidik ka na, yung tinutulak ka pa dito. Oo, naranasan ko, kaya nasiniko ako. Tapos yung kasama ko dito, inano siya, hindi yung masilang bahagi daw ng lalaki nakabukol doon sa bandang puwita niya. So nagulat siya, sabi ko astagfirullah ka na lang, kasi dito wala talagang pakialaman wala, tulakan talaga. So ang layo-layo ng nilakad namin dito guys. Yung paa ko sobrang sakit na, ano na ba siya, yung tawag dun, basta ganun na yun. Grabe, hindi ako makalakad dito, pero tuloy-tuloy pa rin kami sa paglakad. So sabi ng kaibigan ko, sabi niya bilisan natin kasi nga pag hindi tayo makaabot doon sa bus station, mahihirapan tayo kasi nga paunahan. Kaya dito guys, ang daming bus station na bus na sinasakyan mo na free lang papuntang sa hotel nyo. Kaso lang siksikan talaga, una-unahan. Yung pag naiwan ka dito nung una namin na pagpunta dito, na bumalik kami sa aming bus station, nasasakay na kami ng bus. Naku, Diyos ko po, tulakan. Parang dito ko lang naranasan na parang sabi ko, ay parang Divisoria rin pala ang labas dito, kasi nga yung tulakan ba, para naghahabol ka sa bus na para hindi ka lang maiwan. So ayan na nga guys, no. So sobrang pagod, sobrang masaya, gutom, gusto, yung feeling ba namin na lahat kami parang gusto namin magpahinga, yung hindi namin maintindihan. Pero ang nagandahan ko lang kasi dito guys, kahit napagod ka, hindi ka makakaramdam ng pagod, kasi nga malamig siya na, ewan ko, parang naglalakad ka sa heaven, na yung halimuyak ng hangin ba, malamig. At saka yung dito guys, yung parang may electric fan sila na nagsasaboy ng tubig, yung tubig na samsam. Naku po, masyaallah, alhamdulillah, subhanallah, ang lamig-lamig na hindi mo talaga akalain na yun ay galing sa parang katulad ba sa atin na puso. Yung kasi itong samsam is may kwento ito dati sa kay Prophet Ibrahim, na yung bagong silang siya, ang layo-layo ng nilakad ni
ikadidya na ina niya. So, naghukay siya ng buhangin hanggang sa may lumabas na tubig na samsam water hanggang doon sa ano. So, hindi ko na naipakita dito sa last sa part ng aking video yung Sapa in Marwa. So, dito nagtatapos ang ating vlog. Bye!